Hello, kamusta? I just want to make a quick video, no? I just want to talk about and tell you a story of my life. Not just to give lesson, but also to remind myself about this experience, that my experience, that, alam mo yun, talaga namang nakatatak sa puso't isip ko. Talaga namang malapit itong storya na to na ibabahagi ko sa inyo. At ang storya na yon ay ang kwento kung paano ko nakilala ang Diyos. The story of how I meet God. Okay, yeah. For some people who are watching, if there is watching, you're gonna say that, so cringe. But for me, nah, there's not such a thing as cringy when it comes to God. So I'll share this because this is a really important story of mine. So yeah, to remind myself that I can do it all. And to those people who are watching, you can do it so. Okay? You will achieve anything in this world. And this video is the testament that you can do it all. So, yeah, back to it again. How I meet God. So, back then, I don't believe in God. Yeah, for real. I'm always saying that I need to see it. I need a proof that there is an existence of God. Yeah, to see is to believe, kuno. I'm always saying that. Sabi ko, kailangan ko talagang malaman or kailangan ko ng proof, ng patunay na meron talagang Diyos na nabubuhay. Na meron talagang Diyos sa mundong ito na lumalang sa lahat. I'm always saying that to myself. Let's focus on what I'm saying, proof. Yeah, I'm always saying na, kailangan ko nito, kailangan ko niyan. Kasi hindi ko nga nararamdaman yung presensya ng Diyos eh. Hindi ko nga siya nakikita. So, ba't ako maniniwalang may Diyos? Yun yung paniniwala ko dati. Patuloy akong humihingi ng patunay, patuloy akong humihingi ng ebidensya, ng proof, na meron talagang Diyos. Pero, nung una pa lang, bago pa man ako manghingi ng patunay, ng katotohanan, na meron talagang Diyos na nabubuhay, is nakuha ko na yung patunay na hinihingi ko, bago ko pa man hingin yon sa ibang tao o sa mismong Diyos. At alam mo kung ano yun? Yon ay ang buhay na pinagkaloob niya sa akin. Sa atin. Ako, ang living proof that there is an existence of God. All through my life, all through my childhood, patuloy kong sinasabi yon. I mean, di pa naman ako ganun katanda, na kung meron ba talagang Diyos, ako na pala yun. Ako na pala yung ebidensya na meron Diyos. At nakakatuwa na isipin na tayo, ikaw, ako, ang testamento or testament na talaga namang merong nabubuhay o merong Diyos sa mundong ating kinagagalawan na lumalang sa lahat. And, paano ko nalaman yon? Paano ko na-realize yon? It's because of all of the struggles that I've been. Napansin ko na kaya nagkakandale-deleche talaga yung buhay ng bakla na to, na I was abused for 11 years or whatever. I don't know. Kinalimutan ko na kasi, hindi ko alam kung gaano ako katagal inabuso.
Pero naabuso ako ng napakahaba at napakatagal na panahon. At napansin ko, yun yung mga panahon na talaga namang hindi pa ako naniniwala sa Diyos. Yun yung mga panahon na nanghihingi pa ako ng patunay kung nandyan ba talaga ang Diyos. At dahil sa mga struggles na sinagupa ko at hinarap ko at thankfully nalagpasan ko, no, is, ayun yung tumulong sa akin para madiscover ko siya. Kasi alam mo, ngayon, sa lahat ng bagay na ginagawa ko, sa lahat ng bagay na gusto kong pangarapin, sa lahat ng bagay, palagi kong dinudulong sa Diyos. I'm always asking for guidance, for strength, for a knowledge that I can share, a heart that is forgiving, a mind that is full of positivity. At talaga namang nagpapasalamat ako na nakilala ko siya. Kasi siya yung pahinga ko. Sa tuwing nalulungkot ako, sa tuwing may iniinda ako, sa tuwing may pinagdaraanan ako, nariyan siya para sa akin. Noong mga panahong walang taong kayang ipaglaban at tumayo para sa akin, nariyan siya. Para bigyan ako ng kapayapaan, para bigyan ako ng kalakas, para bigyan ako ng pag-asa na kaya kong lumaban. Kaya moral of the story, just believe in Him. Maniwala ka na lahat ng pagdaraanan mo ay malalampasan mo sa ngalan niya. You may not believe in God as I believe in Him. Matatandaan mo na mahal ka niya. At nag-iintay siya na makita at mahanap mo siya. At kung ikaw naman na may pinagdaraanan ka ngayon, kakayanin mo, malalampasan mo. Basta't magtiwala ka lang sa Kanya, nagagabayan ka niya, at magtiwala ka lang din sa sarili mo. Dahil bibigyan ka niya ng lakas upang malampasan mo ang kahit na anong suliranin sa buhay mo. Yeah. Surrender yourself into Him. Na perang pag may mga tao nang aapi sa'yo, ipagpasa Diyos mo na lang. Huwag ka nang gumante. Because the biggest revenge that you can give to a person is to just let God punish them for something bad that they've done to you. Karma kung kuno nga, diba? Sabihin nila. Kung ikaw naman, may pinagdaraanan ka, niwala ka sa Kanya. Katulad nga ng sinabi ko, gagabayan ka niya. At kung nawawalan ka ng pag-asa na, at palagi kang nagda-doubt, palagi ka nag-aalangan, nawawalan ka ng tiwala na kakayanin mo, na parang baka mamaya wala naman tong madating tong mga paghihirap ko ngayon. Dumulong ka lang sa Kanya. Yeah. Kasi patuloy ko pa rin pinangahawakan sa kamay ko, nakakayanin ko at makakamit ko lahat ng mga pangarap ko. Kaya ikaw, to my future self right there that is watching right now, say hello to the comments or make a video on this account. Gusto ko pagbalik mo sa account na to, girl, successful ka na.
Natupad na natin yung mga pangarap natin, girl. At kung may mga tao mang nanonood dyan, girl, kung nasan ka man ngayon, kung ano man yung pinagdaraanan mo, gusto ko in 10 years, bumalik ka sa video na to. Siyempre magko-comment ka muna, no? Hello, kala mo naman talaga kayo manonood. Pero, mag-comment ka muna sa video na to. What are the things that you are facing right now? What are your dreams? What are the things that you need to accomplish? What are the things that you will be accomplishing? You will be achieving after 10 years. And then after 10 years, come back. Mag-reply ka doon o mag-comment ka ulit na hi, hello, eto na ako ngayon. Yes, it might seem cringy for other people. It might seem impossible. But no, no, no. Because in the name of God, Jesus, we will accomplish and achieve it all. Because you know why? There is a beautiful future that God has made for each one of us people. And that future is waiting us there. Girl, we just need to work hard. We just need to persevere and do it all. Thank you. Bye-bye.